Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Tikla ay lubos na nagulat sa kanyang nakita. Sakay ng motor si Gabo, karga si Sam na tuluyang nawalan ng malay. Maingat na inakay ni Gabo ang kaibigan dahil matapos ang madugong laban ay nabalot ng dugo ang mukha ni Sam. Sa kabutihang palad, dumating si Gabo sa tamang oras. Nailigtas si Sam mula sa tiyak na kamatayan. Sa wakas, lubos na sumang-ayon si Tatang sa desisyon ni Gabo na lumaban sa mga kriminal. Napagnilayan ni Tatang na labis ng kumalat ang krimen sa lipunan, walang tigil ang pagdurusa ng mga inosente at tila nawawala ang hustisya. Ang nasaksihan ni Gabo, ang batang walang magawa matapos barilin ng mga magnanakaw ang kanyang ina, ay lubos na nakaantig sa kanya. Napuno ng lungkot ang puso ni Gabo, determinado na hindi dapat mawala ng ina ang bata sa murang edad gaya ng kanyang naranasan. Hindi lamang niya sila iniligtas, kundi siya pa ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Kaya't agad siyang humingi ng advance na pondo kay Tatang, handang tumanggap ng anumang mapanganib na misyon kapalit nito. Naglatag si Tatang ng kondisyon, dapat maging opisyal na kasapi si Gabo ng kanilang lihim na grupo, ang Anino. Walang pag-aalinlangan, nilagdaan ni Gabo ang lahat ng dokumento at sumali. Mapagpakumbaba niyang hiling, Tatang, kasapi na ako ng iyong grupo, handang puksain ang mga kriminal. Ngunit pakiusap, bigyan mo muna ako ng advance na pera upang mabayaran ang gamutan ng ina ng bata. Dahil sa tiwala sa katapatan at tapang ni Gabo, ibinigay ni Tatang ang 50,000 piso. Humingi ng pahintulot si Gabo na unang pumunta sa ospital, ideposito ang pera at saka bumalik upang simulan ang misyon. Malugod itong pinayagan ni Tatang. Habang papunta sa ospital, inutusan ni Tatang sinalawin at iba pa na ihanda ang mabibigat at makapangyarihang armas para sa misyon ni Gabo dahil hindi sapat ang karaniwang sandata laban sa ganoong kalalakas na kaaway. Bagaman malalakas, armado, at mapanganib ang mga kalaban, determinado si Gabo na harapin sila ng mag-isa. Sa kanyang paglalakbay patungong ospital na puno ng kapayapaan ng kanyang puso, alam niyang ang perang dala niya ay magliligtas sa buhay ng inang binaril ng mga magnanakaw. Pagdating sa ospital, tumakbo ang bata patungo sa kanya. Umiiyak, "Kuya Gabo, bumalik ka!" Mapagmahal na tiniyak ni Gabo na hindi siya kailanman lumalabag sa pangako at hindi nagbibigay ng huwad na kasiguruhan. Agad niyang dinala ang bata at ang kanyang tiyahin sa mga staff, binayaran ang buong halaga ng gamutan at iniutos ang agarang operasyon. Dahil sa kabutihang loob ni Gabo, naging matagumpay ang operasyon at naligtas ang babae mula sa tiyak na kamatayan. Nangako ang bata at ang kanyang pamilya ng panghabambuhay na pasasalamat kay Gabo. Paglabas ni Gabo sa ospital, dumating ang agarang tawag ni Tatang. Ipinahayag niyang si Mr. Chan ay palihim na inilipat sa ibang ligtas na lugar at gagawin ng pangunahing kaaway na si Mariano ang lahat upang siya'y mahuli. Inutusan si Gabo na agad na puntahan ang lugar at kontrolin ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, agad na nagtungo si Gabo sa itinakdang tirahan. Ang kabanatang ito ay nagtatampok ng pagsagip ni Gabo, pagpayag ni Tatang, pagsali sa Anino, at banta ni Mariano na nagpapakita ng patuloy na labanan sa pagitan ng tapang at krimen. Sam ay agad na nakabalita tungkol sa paglilipat kay Mr. Chan at dali-daling sumama sa kanyang team upang sundan ang convoy. Bigla namang sumalakay ang mga armadong tauhan ni Mariano at sumiklab ang matinding putukan sa pagitan ng dalawang panig.
Sa gitna ng kaguluhan, nadakip ng mga tauhan ni Mariano si Mr. Chan. Tumangging hayaan ni Sam na makatakas sila at mag-isang lumaban ng buong tapang. Ngunit tinamaan siya ng bala ni Lucas sa balikat. Mayabang na sigaw ni Lucas, "Buhay ka pa, Sam! Kung may tapang ka, lumabang ka sa akin ng harapan." Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Gabo na parang bagyo, mahaba ang buhok na humahapay. Tila itinadhana na maging kakampi ni Sam. Sa harap ng walang tigil na pag-atake ni Lucas, binuhat ni Gabo ang sugatang si Sam sa kanyang balikat at inilayo sa panganib. Samantala, patuloy na inatake ni Lucas ang natitirang mga kasama ni Sam, kaya't napilitang umatras ang investigative team. Nailigtas naman ng mga kasamahan ni Mr. Chan ang kanilang pinuno at agad siyang itinakas. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Gabo na huwag magtagal at umalis sa labanan. Una, sinubukan ni Gabo na paupuin si Sam sa likod ng motor. Ngunit dahil walang malay si Sam, hindi siya makaupo ng tuwid. Naisip niyang itali si Sam nang mahigpit sa kanyang katawan, ngunit natakot na baka mahulog ito sa bilis ng takbo. Sa huli, wala siyang ibang pagpipilian kundi buhatin si Sam gamit ang isang braso habang maingat na minamaneho ang motor gamit ang kabila patungo sa lihim na hideout ni Tatang, ang anino. Ngunit nang makita ni Tatang na walang malay si Sam, nagalit siya at nagbabala, "Gabo, ang babaeng ito ay isang government investigator at pulis. Bago siya magkamalay, ilayo mo siya rito." "Hindi ko hahayaang matuklasan ng pulis ang ating lihim na base. Ilabas mo siya agad." Sumunod si Gabo sa utos ni Tatang at dinala si Sam sa kanyang sariling tirahan. Mahirap ang pagbalanse ng mabigat na motor gamit ang isang kamay habang buhat ang walang malay na si Sam sa kabila. Pagdating sa kanyang bahay, lumitaw si Tikla. Nang makita ang duguan at walang malay na babae sa mga bisig ni Gabo, napasigaw siya, "Gabo, sino ang babaeng ito?" Sagot ni Gabo, hindi niya ito personal na kilala, ngunit nasugatan ng husto sa putukan at iniligtas niya dahil sa malasakit. Inihiga ni Gabo si Sam sa kama at sa tulong ni Tikla, sinimulan ang pag-aalaga sa kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Sam. Nakapikit pa ang kanyang mga mata, ngunit naamoy niya ang kakaibang halimuyak at naramdaman ang presensya ni Gabo bilang kanyang tagapagligtas. Sa matinding emosyon, hinila niya si Gabo palapit at hinalikan ng buong damdamin. Nakita ito ni Tikla at labis siyang naiinis at nagngit-ngit sa eksena. Ang kabanatang ito ay tumitindi sa paligid ng sugat ni Sam, pagsagip ni Gabo, babala ni Tatang, at galit ni Tikla. Pinagdurugtong ang katapatan, sakripisyo, at selos sa patuloy na drama ng tapang laban sa krimen. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explained PH channel.